paalam natin sa mga public officials na magtrabaho sila. Crisostomo Ibarra, wala pang magtuturo kay E.S. Bersamin. Yung press pa lang at si Senator Lacson na nagturo sa kanya. Asa na yung mga taga Bulacan? Bakit wala? Pero yun yung kwento ha. Tignan nyo po. Nakakatawa talaga itong mga to. Before po na lumantad si Saldico at nag-akusa, Bulacan, 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 Bulacan. Sabi ko nga, Bulacan lang ba talaga mga magnanakaw? Noong nagsampahan na ng kaso, si Saldico at lahat na may kaugnayan kay Saldico. Oh. Ibig sabihin, wala pang kaso hanggang ngayon yung Bulacan. Ang ine-expect namin, ang mga poll guy nyo, taga Bulacan eh. Ngayon, wala nang kaso yung mga engineer ng Bulacan. Grabe naman. Mahusay talaga kayo eh. Ay, mag-likes po tayo ha. Ayaw nila sa ebidensya ni Saldico, may picture ng maleta at captured ang family picture ng Martin Romualdez family sa Aguado Building. Yun na nga, hindi, Crisostomo Ibarra. Hindi nga nila malusutan yun eh. Umaayon na nga si Lacson kay Saldico eh. Kaya lang may ibang tumatanggap. Ang dialogue na ngayon, eto na ngayon yung kwento eh. Ang kwento na nila, totoo yung sinasabi ni Saldico. Ang hindi lang totoo yung masyadong malaki, pinaliliit pa nila. Tapos, totoo yan sinasabi, pero hindi involved si BBM dyan. May mga nanggagamit lang sa kanya. Yun yung gusto nilang idiin. Yung may taga-Malacanang na gumagamit. Pag idiin nila sa Bersamin, sigurado magsama sila kay Chavit. Parehong Ilocano dynasty sa Ilocos Sur at Abra. Sobrang kasinungalingan, wala sa wisyo. Tay, morning po. Totoo po bang napatalsik si Auntie Claire? Alam, eto lang po ang ipapayo ko sa inyo, no? Para po maiwasan po ninyo yung mga balita na fake news. Pag mga ganyan po kalalaking balita, pinatalsik si Auntie Claire, pinalitan si Auntie Claire, tinanggal yung ganito, ibabalita po yan ng mga malalaking media. No? Ibabalita po yan ng malalaking media. Kaya, yan, pwede naman siyang matanggal pero siya pa rin kasalukuyan. Ang point ko, para lang po hindi kayo mabiktima. Kasi ganito po yung palusot ng mga ibang nanghuhula eh. Tumatama pa rin sila paminsan-minsan eh. Pero hindi po kasi natin dapat tinotolerate yung mga manghuhula. Balita po kasi to hindi naman showbiz eh. 'Di ba? Balita po yung ginagawa natin. Kaya yung mga nanghuhula po, tama po yan. Ang hula naman, dalawa eh. Pwedeng magkatotoo, pwedeng hindi totoo. Ang problema sa mga vlogger na manghuhula, pag nagkatotoo, hina-highlight nila, tignan nyo, nagkatotoo ang sinabi ko. Yung mga hindi nagkatotoo sa sinabi mo. Yun lang yun, ma'am, hindi pala to Ivan Escailocero. Nagbait-baitan lang yan si BBM, dugong kawatan, dugong mamamatay tao din yung mga yan. Sorina Jabala. I mean, sobrang bait ni BBM, laging wala sa wisyo dahil lang sa bisyo. Hello Sir Bad, sino po yung may initial na may-ari ng Nining Corporation na may initial na ER? Yan ba yung super bilyonaryo? Alam ko po na ang kilala ko lang po sa mga super bilyonaryo na ER, Enrique Razon, di ba? Wala naman pong iba eh. Kaya lang, hanggang doon lang po ang alam ko. Kung sino po nagbalita ng ER na yan, kung anong papel niya. Ang alam ko kasi lantad na sinasabi nila, Ramon Ang. Ramon ang gusto nilang ipalit kay BBM. Puro dadana lang tayo, walang kilos, paano yan? Alam mo Ma'am Teresita, Aguda,
siguro hindi nyo po napapanood. Tuwing may rally po siguro, natutulog lang po kayo. Kaya nyo po nasasabi na puro na lang tayo dada. Na masakit po para sa amin. Ako po, personally, I take offense na wala tayong ginagawa. No? Puro na lang dada. Ito nga po yung ginagawa namin. Imagine niyo po kung wala ng vlogger na magdadada. Eh di isang panig lang po yung naririnig natin. Alam niyo po, kung frustrated po kayo, umattend po kayo ng mga rally para makita niyo po na ipapalabas niyo yung at matutuwa naman kayo na may mga kasama pa pala kayo. Kasi ako, hirap na akong tumayo ng ilang oras. Nananakit ang mga tuhod ko. Pero umaattend pa rin po ako sa mga rally. Kaya I take offense na sasabihin nyo na lang na puro dada na lang tayo, walang kilos. Ano po tawag nyo ron sa mga inatinan naming mga rally? Hindi pa ba kilos yun? Ito po, proud po kami. Ako po, baka hindi nyo lang po na-appreciate yung ginagawa namin. Yung media po at yung mga kalaban nating vlogger, wala po silang tigil sa kasama sila Anticlair sa misinformation. Dapat po natutuwa po kayo na may mga katulad namin vlogger na dumadada ng dumadada. Dahil kina-counter namin yung mga black propaganda nila laban sa atin. Sobra naman. Napakasakit naman na araw-araw na nga kami dumadakdak dito. Minamasama nyo pa yung pagdaldal. Di ba? Masakit po sa aming mga vlogger yan na dada, puro tayo dada. Pwede, huwag ka nang dumada, huwag ka na rin makinig. Gawin mo ang gusto mong gawin. Yan po ang laban po, matagalan. Ano ba tingin nyo sa kalaban natin? Pipitsugin? Hawak nila militar, hawak nila lahat ng media, kakampi nila lahat na oligarko. Pipitsugin ba yung mga yan? Kayo naman, no. Ang tingin nyo yata, mga ipagdasal po natin na paboran ng ICC si Tatay Diggs. Opo, ipagdasal po natin. Hindi nila mapapaikot si Lucas dahil King Cobra din yan, papalag. Nabaon na sa limot ang mga taga Bulacan. Mas una pa at nakasuhan yung mga senador na binanggit sa nakaraang BRC. Wala pa rin po silang kaso. Ang nakasuhan po si Saldico tsaka yung mga kasama nila sa Sunwest tsaka mga taga Mindoro. Nauna pa po yung Mindorong makasuhan kaysa yung Bulacan. Nabaon na sa limot yan, Miss Judge. Si Ochoa ba, Lacson ang gumagamit kay Bangag? Alam nyo po, parang ang pahaging nila mga oligarko hindi po si Ochoa. Miss Judge, more blessings to you. Takot makasuhan si Bersamin kaya di siya magsalita laban sa Malacanang. Paano nila gagamitin si Pangandaman at Bersamin? Nakarating na nga ang mga maleta sa Aguado building sa Malacanang. Ano yun? Inilabas ulit ni Pangandaman at Bersamin, mahirapan sila dyan. Yun nga yung punto nila. Kung may tumanggap sa Malacanang, hindi po si BBM. Wala nga po tayo yun, hindi ko naman sinabing yun yung paniniwalaan natin eh. Ito pong mga to, hindi na nga po talaga kapanipaniwala lahat ng sinasabi nila. Yun na lang sinasabi nilang si BBM ang nagpasimuno ng investigasyon na to. Hindi na nga po ang sinasabi ko po sa inyo, yan po yung pinalalabas nila. Hindi ko po sinasabi na dapat tayong maniwala. Di ba? Si Ramon A. Tanong lang po Kuya Bads, wala po ba magagawa Supreme Court na utusan si BBM na magpap follicles kasi nakasalalay ang national security sa bansa?
Hindi po pwedeng mag-utos yung Supreme Court. Ang Supreme Court po, korte po siya. Alam niyo yung korte? Magdedemanda ka sa kanya, pupunta ka ron para may demanda ka, pupunta ka ron para may reklamo. Yun po. Hindi niya po pwedeng utusan ang presidente unless na may pumunta sa Supreme Court, kung questionin, kung wala pong batas na required po ang mga government official para magpa-drug test maya't maya, hindi niyo po pwedeng mapilit kasi ang Supreme Court po nakabatay lang po sa batas at saka sa mga kasong iniharap sa kanya. Kasi questionin, ang constitutional yung hindi pa pagpapadrug test, yun ba gusto nyo? Questionin sa Supreme Court. Wala naman po tayong batas na required ang mga public official na magpa-drug test. Ako matagal po ako sa gobyerno eh. Nagpapa-drug test lang po ako tuwing napopromote. Pag na-promote ako, required yung drug test. Pero yung mga hindi napopromote, wala po silang drug test taon-taon. Kaya hindi po mali po yung akala nyo na yung Supreme Court mas mataas. Hindi po. Pantay-pantay po yan. Kaya hindi po pwede mag-utosan yan. Pero, ang Supreme Court, pagdating sa pag-interpret ng batas, sila po yung mas makapangyarihan. Interpretation. Hindi niya po pwedeng utusan yung Pangulo. Pero pag ang question po yung interpretasyon ng batas, pinakamataas yung Supreme Court sa pag-interpret. Morning Sir Buds from HK, Marites Otas. Maritero Tas. Hirap ng pangalan. Kala ko Marites Otas eh. Like Dan bago comment. Erica Bendaño. Si Kaler, hindi tatanggalin yan. Klase ng tauhan na gustong-gusto ni Palaka. Jerome. Tatay Badong, bakit may live ka na 20 seconds? Live ko dapat to kagabi. Ito rin ang pamagat. Kaya lang, inantok ako. Alam niyo yun, yung lulugo-lugo na ako kagabi. Kasi bumiyahe na naman po ako. 3 araw, pangatlong kuta na to. Araw-araw iba kuta ko na napapagod ako sa biyahe. Tama ka ba Dong? Lagi tayong nagkikita sa rally, kulang ang tao. Yung rally po kasi, eto totoo yung rally naman po, na inatin na natin, hindi naman natin purpose na bumagsak si Marcos eh. Magpahayag lang po tayo ng damdamin kasi mapoprostrate din po kayo. Pumunta po kayo sa rally, mababawasan po frustration nyo. Kasi makikita nyo sa rally, ay marami pala kami. Marami pala kaming tumututol na. Tama ka ba Dong? Lagi tayo nagkikita. Yan daw po kasi si ER, nagpatawag kay Lacson para magkaroon ng hunta. Grabe sila, ano po? Siguro kaya ayaw nila paupuin si BP Sara dahil makikita niya lahat ng kalokohan nitong si ER. Ewan ko po kung sino po niyang ER na yan. Alam ko po kung yung tinutukoy nilang super bilyonaryo ER, Enrique Razon. Yung Ayala, yun lang po, yung sa ER lang ako, pero yung mga pinatawag si Lacson, wala po ako nababalitaan. Ang Supreme Court ay nag-interpret ng batas at lumutas sa mga usapin sa mga kaso sa korte. Sa admin lang na ito ako nakakita na kung sino mas wala sa hulog, mas sinungaling, mas balahura, mas mabuti. Wala na sa kanila ang kahihiyan at integridad. Correct na correct.